Welcome to this video. This video is about programming methodology. So as you can see, ang gagamitin ko dito sa programming methodology discussion natin ay itong Python IDLE version 3.9.1. Okay, so this is about programming methodology. Although this is intended for computer science students, pero kahit sino interesado na magkaroon ng idea tungkol sa programming ay pwede namang maintindihan ito. And secondly, hindi ito language specific, although ang gamit ko rito ay Python. Python 3. So kahit anong language ay applicable yung matututunan nyo dito dahil this is all about methodology ng programming. Okay? Let's start with ano ba yung mga parts ng isang program. So, pag gumawa tayo ng computer program, mga basic parts niya ay meron tayong expected na output. Yung output na yon ay manggagaling sa input. So, yung output, yun yung ating expected result. Then, para makuha natin yan, kailangan tayo ng mga inputs. From those inputs, kailangan natin siyang i-process para makuha natin yung desired output or expected output. So sa process, dyan lang nangyayari yung computations na kailangan gawin sa input para makuha natin yung expected nating output. For example, ang expected nating output is the sum numbers. So, based from the expected output, kailangan tayo ng dalawang inputs. Inputs natin ay two numbers. Paano natin ipo-process yung dalawang input numbers para makuha yung sum nila? Yan natin dito, process. Okay. So, para makuha natin yung sum nila, yung unang number, first number, i-add natin sa second number.
Then, magiging resulta ng addition, yun ang ating sum of these two numbers. Okay? Then, using Python, pwede na natin silang i-translate into a program. Okay, number 1 ay input. So, manghihingi tayo ng input. Ang instruction para makahingi ng input ay input, then open close parenthesis. Sa loob ng parenthesis, doon natin nilalagay yung prompt. Yung prompt, yun yung lalabas sa screen para malaman ng user kung anong input ang ipapasok niya. So, kung naglagay tayo ng prompt, yung itatype natin na text doon, ang tawag doon ay string or string of characters. Para malaman ng Python na string yon, lalagyan natin siya ng quotation mark. So, we will use double quotation mark para i-type natin yung ating prompt or input prompt. Okay, so enter and number. Yan yung space. Okay. So, ito yung ating unang command para makahingi tayo ng input sa gagamit ng ating program. Then, pag nag-type na siya ng input, dapat ma-save yun sa isang variable. Yung variable natin, lalagyan natin ng variable name. Let's say, pangalan niya ay first number. Then, may equal sign. Itong equal sign na to, ang gamit nito ay assignment operator. Sabihin, kung nakakita kayo ng equal sign, nag-a-assign siya ng value doon sa variable. So, yung equal sign, yung sa left side ng equal sign, ng assignment operator, nandito yung variable. So, this is a variable. Then, yung sa right side ng assignment operator, yung value na ina-assign natin sa variable na yon. So, in this case, yung magiging value ng first number ay kung ano yung i-input ng user. Okay. The next, nangihingi tayo ng second input. Copy-paste na lang natin siya. Edit natin yung input prompt, enter another number, edit natin yung variable name, natin ito second number. Okay, so meron na tayong dalawang input prompts. Mag-a-assign ng value sa ating dalawang variables, first number at second number. Now, pag ang ginamit nating instruction or command ay input, expected niya na data type ay string. Dahil gusto nating mag-perform ng addition, kailangan magiging input data natin ay number. Pag sa numbers, may dalawang klaseng number, yung integer saka yung floating point decimal. So let us use integer. Sa magiging format niyan ay ganito. Gagamit tayo ng keyword na int, then open close
parenthesis. Ibig sabihin nito, kung ano man yung nasa loob ng parenthesis, ay i-convert niya into an integer. Ilalagay natin dun sa loob ng parenthesis nitong int function ay yung input function natin. Okay? So, lalagay natin dito int. Then, open, close, parenthesis. Okay. Then, dito rin. Again, kaya natin to ginagawa kasi itong input command or input function, expected na data type nito ay string. Dahil gusto nating mag-add ng dalawang numbers, kaya natin siya i-convert into an integer. Okay. Then, meron na tayong dalawang inputs. Pwede na natin siyang i-process. Okay, sa process, mag-create tayo ng isa pang variable para doon natin ilalagay yung sum ng first number at second number. First number plus second number. Okay, so ito yung ating process. Okay, magiging question dito ay hindi na ba specify yung data type ng sum? Diba? Kung gusto nating maging number itong sum, dapat naka-specify ito as an integer kapares nito. Diba? Pero hindi na kailangan. So, not necessarily not needed na i-indicate pa natin, i-specify pa natin yung data type ng sum. Why? Because ang magiging value naman niya ay kung ano yung sum ng first number plus ng second number. Okay. These two variables are integers. Therefore, ang magiging value ng sum is also an integer. Meron na tayong output process. Pwede na natin i-print yung output. Ang instruction ay print. So this is also a function, print function, dahil meron na naman siyang parenthesis. So kapag nakakita kayo ng keyword, pares ito, print, kasama parenthesis, the parenthesis indicates that print is a function. Okay. Sa loob ng parenthesis, pwede natin i-print sa screen kung ano man yung inilagay natin sa loob ng parenthesis. Pag nilagay natin sa double quote, so anything na nasa loob ng double quotes ay ipiprint niya as is sa screen. So kahit anong ilagay mo dyan, ipiprint niya lang niya sa screen. Okay, so iprint natin sa screen na lalabasan natin yung sum of two numbers. So the sum of two inputted numbers is then lagyan natin ng quotation mark at yung closing quotation mark nya, then comma, yung pangalan ng variable kung saan nakalagay yung value ng sum ng two numbers na yon, which is pangalan ng variable natin ay sum. Okay, so eto, nandito yung ating inputs.
ito yung ating process. Then lastly, you print. Nandito yung ating output. Okay. So ito yung different parts ng ating program: input, process, output. Tignan natin yung run. See kung ano mangyayari. So, may prompt siya. Source must be saved. Okay. Click OK to save. Then lalagyan natin ng file name. Okay, so ilagyan natin file name ay sum of two numbers. Okay, then saan siya isi-save? Specify lang kayo ng folder kung saan siya isi-save. Documents, cloud. Okay, so specify ko lang dun sa folder ko isi-save. Then yung format niya ay Python files. Magkakaroon siya ng extension name na .py. So ito yung magiging file name niya, sum of two numbers. Then magkakaroon siya ng extension name na .py. Okay, click save. So dito sa shell ng IDE, doon lalabas yung ating program, yung interaction ng ating program. So first, yung input prompt na enter a number. Press enter, enter another number, let's say 20. The sum of two inputted numbers is 30, which is correct. Okay. Then open natin yung ating notepad. So itong pinagtatypan natin ng ating script or program, ito yung kanyang notepad. So pure text ang maitatype mo dito. Ano mga nagamit nating commands dito? Gumamit tayo ng input. Okay. Gumamit tayo ng input function. Gumamit tayo ng print function. Tayo ng variables at variables. Sa print, not necessary na gumamit ka ng variables sa print, pero sa input dapat gumamit ka ng variable. Why? Kasi pag nag-type ng input ang user, kailangan mayroon kang pag-link dyan. So this variable serves as temporary storage that can change, kaya ang pangalan niya ay variable. Okay. Then sa mga variables, may iba't iba siyang data types. Sa Python, hindi mo na kailangang specify yung data type. So from the usage ng data, ng variable, alam na ng Python kung anong type ng data na yan. Pero kung minsan, kailangan nating mag-convert or mag-typecast ng data type. Okay. Ang mga data types na gagamitin natin ay integer, string,
typecasting ng data types, kung gusto nating typecast yung data as an integer, lalagyan natin siya ng int. Kung gusto natin siyang i-typecast as a string, lalagyan natin siya ng keyword na str. So puro function yan. Basta may nakita kayong parenthesis na kasama ng keyword, function. Sa floating point decimal, float. Okay. Then, tinanong din natin yung ating program kung ano pa rito yung ating pwedeng baguhin. Sa input, wala na tayong kailangan baguhin dito. Nandito yung input from, then nakatype ka siya as integer, inassign siya sa variable. Ganun din dun sa ating second number. Sa process, wala na din. Sa print, okay. Pwede rin naman na hindi tayo gumamit ng variable sa ating output. Okay, let us say na tanggalin natin yung process part. Lagyan natin siya ng symbol, itong pound symbol. Pound symbol indicates na yung mga susunod na characters ay comments. So pag comments, ini-ignore yan ng Python, hindi niya yan ina-execute. Okay. So dito gagamitin natin siya para mag-disable. So para hindi na natin siya i-delete. Kung sakali man nakakailanganin pa natin siya, pwede natin siyang i-undelete simply by removing the pound symbol. Okay. So dito tayo maglalagay ng process sa output. So instead na sum, ilagay natin dito yung process. Okay. First number plus second number. Copy paste natin dito. Okay, let's see. Save. Enter a number. So same sample data 10, second number ay 20. So same sample data para alam natin yung magiging result. So dapat ang result nito ay 30. And yan, lumabas pa rin ang 30. So tama pa rin yung program, but this time hindi na tayo gumamit pa ng isang variable para ma-process natin yung sum of two numbers. So, pwede yun. Pwede yung gano'n. Okay. Next, na gusto kong makita ninyo ay yung tinatawag na data formatting. So, data formats. Data formatting. Okay, sa data formatting, gamit tayo dito ng mga variables, pero yung ating string, doon na nakalagay yung value ng variable. Sa makakatulong yun, halimbawa doon sa isang string natin, maraming variables na kasama. So kapares nitong example problem natin na to, kung ilalagay natin yung output nito sa isang string lang, ilang variables ang kasama ng isang string na yon? 3. So paano natin pagsasamahin yung tatlong strings na yon na ang value niya ay integer, ilalagay natin sa loob ng string? So hindi pwede yon, di ba? 3 integers ilalagay mo sa loob ng isang string, invalid yun.
para magawa natin yon, gagamit tayo ng data formatting. Okay, paano gagawin natin? Balik natin yung variable na sum. Ayan. Then, ang mga data formats na gagamitin natin para sa integer ay %d. So, pares din to ng C language. May data formatting din ng C language. Actually, sa C language ay required ang data formatting. Sa Python hindi. Pero yun nga, kung gusto mong isang string na lang siya, gagamit ka ng data formatting. So, pag string yung data, %s. Pag float yung data, %f. Okay. So, babaguhin natin to. The sum of the first number, okay, the sum of first number plus second number is sum. Okay, so the sum of first number plus second number is sum. So lalagyan na lang natin dito yung ating mga variables sa loob ng string. Okay. So let's see kung ano mangyayari. Yun lang, hindi na makita sa screen. Okay, save lang natin ito. Sandali. Numbers. Okay, let's run this program. Enter a number 10. So same sample data 10 saka 20 para alam na natin yung tamang resulta. So naging output, the sum of first number plus second number is sum. Hindi lumabas yung expected nating result. Instead, ang lumabas ay kung ano mismo yung nasa loob ng quotation mark. Okay? So, gamit tayo dito ng data formatting. Yung first number, alam natin na ito ay integer. So, ang data format ng integer ay %d. This is a decimal integer. The second number is also an integer, a decimal integer. So, ang format niya, ang data format niya is also %d. Sum ay decimal integer din. So, ang data format niya ay %d. Okay. Then, space. Specify natin dito
yung mga variables na ginamit natin sa ating data formatting. Sa percent, then parenthesis. Sa loob ng parenthesis, specify natin anong variable ang gagamitin dito sa unang instance ng %d, yung value ng first number. Then comma. Okay. Anong variable ang gagamitin natin para dito sa pangalawang instance ng %d, yung second number. Okay, and so on. Anong variable ang gagamitin natin for the third instance ng %d, yung sum. Okay, let's see. Run. Same sample data, 10 at 20. Yung ating output. The sum of 10 plus 20 is 30. Okay? So, there you have it. Na-cover natin dito ay yung input function, print function, variables, data types, data formatting, yung tatlong parts ng kahit anong program: input, process, output. Then typecasting, dahil ang input ay string. Okay. So testing natin, halimbawa hindi tayo nag-typecast na input, so wala itong input. Pwede natin siya i-typecast as integer. Kasi natin siya. Okay. So, yun pa yung isang. So, dito yun sa data type. Tawag na ay typecast. Typecasting simply means pwede mong i-force yung data type na gusto mo. Like for example, dito sa input, expected na data type niya ay string. So pwede mong i-force na instead of string, ay gagawin mo siyang integer. So let's see, inalis natin yung typecast na integer. Ano mangyayari? Sandali. Run. Enter a number 10, then 20. Alam natin na magiging resulta nito ay 30. Nag-error. Pag may error message na ganito, ang una nyo babasahin ay nasa pinakailalim. Okay, sa pinakailalim ng error message ay type error, %d format, a number is required, not str. So, dun sa %d na format, ina-expect niya na number yon, hindi string. Okay, then ito yung ating print statement na nagkaroon ng problem. So, %d, na-expect niya na yung first number, yung value ng variable ng first number is an integer, pero nakita niya ay string. Okay, why? Kasi inalis natin yung typecasting. So ito ang sinasabi ko sa inyo na pag
input function, yung itatype mong input dyan ay string. So, para i-force mo na maging integer yung itatype dyan, so typecasting ang gagamitin natin. So, itatypecast natin yan as an integer. So, kahit anong i-type mo dyan na input, ay gagawin ng integer. Okay. So, enter a number, then sandali. Ayaw mag-clear ito. Alam. Okay, let's run. 10, 20. Okay, so nawala na yung error kasi na-typecast na natin siya as integer, which is yun na ina-expect ng ating computation saka yung ating data formatting na %d. So ito, %d na ito. Na-expect niya ng first number as an integer.